Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, ngayong buntag niyang tanan. So, kinsa man nga dire ang karon pagyod nakare, first time. So, daghang first time. Una pa uban nga balik na. So, sanglit daghan man ang first time. So, mao no nga unsa may una before nako i-discuss ang akong assign nga topic. Ato lang i-remind nga kining atong ministry, kining Office of Exorcism sa atong diocese, dili ni personal ministry ni Father Darwin. Mao na nga, I hope nga wag tangon na to ng mentality bitaw nga si Father Darwin ray atong pangitaon, si Father Darwin ray atong gituuhan, nga mo'y makaayo na to, sayop man na siya nga panghunahuna. Kay ang makaayo sa atong mga balatian, ang Diyos. Dili ang pare. Unya, natay mga pamaagi, natay mga pailob lang mo, unsay mga protocol, unsay mga pamaagi sa office, unsay anang buhaton, kay kana siya para na sa atong kaayuhan. Kami naka-experience jud may nga daghan nga mga tao nang miare, pero dili tanan, pero daghan. Daghan nga ang ilang giare, wala sila mo are, kay nangandoy sila og healing and deliverance. Dili healing and deliverance ang ilang tuyo sa pag-ari, kundili ang ilang gi-expect magical healing. Unsa man ang magical? Gusto kag maayo instantly. Nga na ka magtan-aw sa mong kagalingon. Ngay mga ginikanan bitaw, murabag apresyoron tag-apel nga mabag-o kuno ditso ijang anak. Man gani kakabago ana nga ikaw mo ay gatiman ana. Ingon na ba? Isang bana ko nung palahubog, gusto ko nung maulian ditso. So, usa man na mo man tay gahom ana. No, kay mo na nga kinahanglan di ay o gusto tag authentic healing. Authentic healing demands conversion. Mao na nga ang usa ka tawo nga walay planong magbag-o, dili gyud ta maka-expect og kaayuhan gikan sa Ginoo. Kay ang gahom sa Ginoo, the grace of God will operate if we cooperate. Di ganita mo cooperate sa pamaagis Ginoo, diha sa simbahan, dili ta makabaton og kaayuhan. Karon ta, the Catholic in today's spiritual warfare. Unsa man ang sa atong panahon karon ba, ang kitang mga Katoliko nagatubang taggubat. Mao ni nga at matakol nato ning how the devils attack. No, matud pa ni Pope Leo XIII. Kini si Pope Leo XIII, siya ang nag-compose sa Prayer of Saint Michael the Archangel. So kini siya nga Santo Papa, nakakita siya vision nga ang mga yawa milukop sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa simbahan. Nakasod ang ason ni Satanas, nilukop ni siya sa kanang naay sa tibuok simbahan, motong sa iyang kalisang gi-compose niya kining pag-ampo nga Saint Michael the Archangel. So nakita gyud niya nga moabot ang panahon nga maghari na gyud ang yawa, nga bisan asa nga sektor sa katilingban makasulod siya. Namatod pa ni Pope Leo XIII, when we remove God in our lives, the evil spirits will fill the vacuum, that empty space. So kung ato ganing wagtangon ang Ginoo sa atong kinabuhi, o dili na gani ang Ginoo maoy priority sa atong kinabuhi.
mao na nga kini nga empty spaces. Kining namang goy gitawag sa tong kasing-kasing og vacare deo. Unsa man a space for God. Sa atong kasing-kasing naay luna ana nga kana nga luna kinahanglan ang Dios mo'y maghari. Apan kun atong wagtangon ang Dios diha sa maong luna sa atong kasing-kasing, ang yawa mo'y mupuli. Mao din nga di ikatinga ning mga way kasal mayawaan. Kining way mga simba-simba, mga palahubog, ulipon sa bisyo. So kay ang doon na may upat ka mga doorway sa yawa. Number 1 is sin, sinful lifestyle. Naka sa state of habitual sin. Naka sa estado sa mortal sin. So sa taas nga panahon. Ikaduha, naghambin kag mga pagdumot. Unresolved negative emotion. Doorway na sa yawa. Sunod, nag-practice ka ng gitawag na tog demonic enhanced abilities. So kining gitawag tog psychic abilities o third eye. So kining mga tao nga makakitag agta, engkanto, duwende, kapre, doorway na sa dotang espiritu. O laing pultahan sa yawa kining atong mga occult belief and practices. Mingon ni kag occult, ang meaning sa occult is hidden power. Tinago nga gahom nga dili gikan sa Ginoo. So mga bitaw na nga, once gani nga naata ng mga abilidad nga ang source of power is dili ang Ginoo, automatic ang maong gahom, preternatural power from the demon. So mao na nga, kana siya, mao na mga paagi nga makasud ang yawa na to directly. So mao na nga, kung i-remove na to ang Ginoo sa itong kinabuhi, dili siya ang main priority. Mao bitaw daghang mga gikan sa gawas, mga OFW, mori dire ngano kunong ingana ilang kinabuhi, wa sila kontra, wa sila natapakan nga tao, pero nganong naka-experience sila ining mga panghitabo silang kinabuhi nga gitawag demonic oppression. Mo to nga akong gingnan nga kumusta man ang imong relationship sa Ginoo. So ana nimo mailab nga daghang mga tao wa lagi ka manglupig sa uban. Nagbinuutan ka, naningkamot ka pagpanarbaho. Pero ang atong pagpaningkamot nga material maksimal, pero ang atong paningkamot nga mutubo ang atong relasyon sa Ginoo minimal, makasod ang yawa. Mao na nga daghang mga taong buutan, daghang mga taong way gihilabtan, naharas gihapon kay wa lagi paharia ang Ginoo sa tahatag sa kinabuhi. Mao na sikreto na. Sunod, the devil's attack in two ways. So, ordinary attack, temptation. Ganuyon ta sa yawa, tintalon ta niya aron mahagbong ta sa sala. Kay nasayod man siya nga ang sala, mauni makapahimulag nato sa presensya sa Dios. Ug kung mamatay ta nga wala sa estado sa grasya, mahimulag kita sa hingpit sa Dios, mao nang maimpyerno ta. Mao bitaw nga gitukod ni Kristo ang 7 ka mga sakramento. Kay diha sa bunyag nahiusa ta sa Dios. Unya kining grasya nga nakapahimo na tong anak sa Dios, mausik ni o mahukas kung makasala tag mortal sin. Ma-revive ang maong grasya. Kung nata sa state of grace, ang tanan na tong mga maayong buhat nga atong gihalad para sa Ginoo, naanay merito. Unsa man ang merit, reward. Makapundo mo nagingon ni Kristo nga pagtigom kamog mga bahandi dito sa langit. So, the more ta nga daghan tag merito, the more nga kalipay o gante ang atong dawaton dito sa langit. Pero, kung makasa tag mortal sin, mahukas ang sanctifying grace nga atong nadawat panahon sa bunyag, ug ang tanan natong gipundo nga mga merito, mahanaw og apil. Apan, mabalik kining tanan kung kita muduol sa sakramento sa kumpisal. Mo nang gitawag, dili lang siya sacraments of forgiveness. Ang trabaho sa kumpisal, dili ra pagpasaylog sala. Gitawag na siya the sacraments of reconciliation. Unsa may Bisayag reconciliation? Pagpakighiuli. Sa pa ibalik og unsay nawa. So ingana kadako ang gugma sa Ginoo, pero ang pangutana, ato baning gihatagan og importansya ang tubag. Daghang wala maghatag og sa pagtagad nining mga butanga kay wa kasabot. Kay daghang Katoliko, professional pa ning uban, pero illiterate sa atong pagtuo. Mao na giingon sa usa ka Protestant pastor nga daghan ko ng mga tao nga they grow older kanang
ang tiguwang nag-edad pero bata pa, murag infant pa ang pagtuo, relasyon sa Ginoo. Ikaduha nga atake sa yawa, extraordinary demonic attack, mao nang demonic possession, o possession kana sanib, operasyon, hatagan tag mga sakit nga way findings, harason sa yawa ang atong mga financial o relasyon sa pamilya, or demonic obsession, makasinati tag dili makontrol nga mga negative emotion and negative thought. Then infestation kanang atong mga balay o mga lugar, nagpuyo ta sa balay o lugar nga naay mga dotang espiritu nagpuyo nga mo na nahatag og kahasol o kasamok sa atong kinabuhi. Mao na nga, if we do not know how to fight, we become victims of the devil. So mo na og wata kahibaw, unsaon nato pagbuntog ang yawa, dili mo na mahimot ang biktima, magapos ta niya. So ari ta, sa unsa nga paagi, how the devils attack to the different faculties of man. Unsa may mga atake, sa unsa nga paagi atakihon sa yawa ang atong mga nagkadaiya nga mga mayong kag faculties, abilities, atong mga abilidad sa tao. Ari ta una, ang yawa di ay ang iyang atake sa tao from lower faculties to the higher, to the from lowest to faculties to the highest faculties. Ari ta sa una sa kanang lower faculties sa tao. Kining gitawag nga tog the 5 senses. Once gani ang atong senses atakihon sa yawa, ari ta una sa eyes, sa mata. Once gani nga atakihon sa yawa kini nga part sa atong senses, makakita tag mga frightening and blasphemous apparition. Daghan tag makita nga mga makahadlok, makalilisang o mga may kag blasphemous mga pananawon nga matawag na to murabag ka ng pagbugal-bugal o pagyaga-yaga sa Ginoo. For example, kanunay kang makita gyud nimo nga kini nga imahen sa birhen pero ang imong makita gapante o gabrana. That is blasphemous apparition. Nay mga ingon ana nga mga cases. Then sa ears, ang isa ka tawo nga giharas sa yawa ang iyang pandungog, makadungog siya og mga suicidal and blasphemous voices. So naazoy mo madungog yun niya paghikog. Mga blasphemous, why Ginoo? Di ka pinangga sa Ginoo. Wa ko'y gamit nga pagkatao. Wa ko'y hinungdan nga pagkatao. Moingon ta nga wala na ko'y why kwinta. Why meaning ang akong kinabuhi. Example, demonic attack. Sunod sa sense of touch. So ang mga tao nga giharas sa yawa ang iyang sense of touch, ang iyang mga panit makabaton og mga kinaurasan, makabaton siya grabe nga pain. Kasagaran ra bagyod aning mga kanang pain nga ihatag sa yawa kining intense kaning gitawag nga tawag extreme kaning headache, severe headache. Grabe gyud. Murag muliki ang maglisod og ginhawa, mo sakit ang abaga, sakit ang tiyan. So usa na sa mga sign ana unya waya mo na diagnosis sa doktor. Unya nay uban makabaton og mga sexual harassment. Inigmata nila gahubo na ma-feel nila nga sa ilang damgo pa na primero, pero ma-feel nila nga naay ning sexually harass nila. Inigmata nila naay mga chikinini, naay mga laway-laway nga wa laki bog kinsa. Wala ang tao sa iyang kwarto siya ra. May example demonic harassment. Next, sa smell sa atong panimhot, ang tao makaistinate, makabaho siya mga foul odor like sulfur. So mga tao day nga giharas sa yawa, kanunay na sila makabaho og mga asupre, mga pulbura, o sila rin makabaho nga bahong patay, bahong tae sa baboy, pero ang uban nga sakop sa pamilya, wa makaibaho na. So mo na nga mabuto ng kining mga 5 senses na apoy mga sacramentals nga ihapak ana para makatabang. Sunod ang taste, kini atong panlasa pwedeng tirahan sa yawa. Mo nang usa ka tawo maka-experience loss of appetite, mawala gana sa pagkaon, or makabaton siya an abnormal food cravings. So isa ka pare, kaso nila Father Sikia sa Manila, isa ka pare nga pare ha. Natinga ang maong pare kay dili na siya ganahan sa mga normal nga pagkaon. Ganahan na siya og mga pagkaon nga something bloody.
mga hilaw nga naay dugo. Diha na sinati sa interview nga ang maong pare gikan sa kaliwatan sa mga ungo. O kining mga aswang nga mukaon man mga hilaw nga mananap, mga hilaw nga unod. So mao to nga dito nahibaw-an nga ang maong pare walking possessed. So naay mga pare nga nayawaan. Kami dire sa Bohol, wala pa may maka-experience og mga pare nga na-possess. Wa pa may ka-encounter. Mga madre noon pretindaghana, mga religious, mga seminaryan na pero pare wala pa. Wa pa tingali pod. So mo na ka loss of appetite dina kaganahan mo kaon, o ganahan kag mga hilaw kana siya. Mo na mga example na siya sa mga attack sa yawa. Mo to ang 5 senses. Ang sunod nga atakihon sa yawa ang medyo habog-habog na kato kay sa ato raman tong sa lower faculties mo to. Sa ana na punta sa tanang habog-habog na tirahan sa yawa ang atong emotion. Mao nga ang tao maka-experience og intense depression, rage or extreme anger or fear. So dunay tulo ka demonic feelings. Nganong gitawag man na mog demonic feelings kay kini nga mga pagbati is mao gini ang pagbati nga ipakita kanunay sa mga tao nga na-possess. So unsa man intense sadness, ka deep sadness, kining depression, mo kalit kag kaguol. Kaguol nga way basihan. Sunod, extreme anger, grabe nga kasuko. Sunod, fear, grabe nga kahadlok. Nasunod, sa emotion na to, atakihon niya, maka-experience na taog dryness and prayer, di na taganahan mag-ampo. Muna, daghan mig mga cases nga natinga ang mga sakop sa pamilya kay kaniadto, Diyos nun, tig-ampo, tig-simba, kalit lang. Ning biya siya sa mao nga mga devotion, ning biya siya siyang pagtuo, di na ganahan mag-ampo, kalit nga nausab ang batasan. Tungod kay giharas des yawa. Sunod mga spiritual desolation, murabag wala to kaganahe sa mga butang nga kanang silbing naglangkob sa atong espirituhanon. Sunod suicidal impulses, aversion towards the sacred. Kini mga tao nga naa joy demonic presence diha nila. Kini isa ni sa mga certain sign nga naay yawa sa usa ka tawo kining aversion towards the sacred. Unsa man kanang dili kaganahan sa mga butang balaan. Naanay level. Example, og mosimba ka, mo kalit rag sakit ng imong mo sakit ng imong tiyan, og inigsod sa simbahan, mag-alingasa, murag di ka ganahan maminaw. Pero chismes, mapunting ang hunahuna. Pero panahon sa misa, gikan pagsugod, hangtod na human, wa siya kahibaw unsay ebanghelyo, nakalimot si jagting luhod na di ay, kay galatagaw ang hunahuna. Pwede na siyang mahitabo. Kanina mga cases dere lang bana ko no og pasimbahon masakit ng tiyan. Mugawas kay kalibangaon ko no maglabad ng pero mamuwang way sakit. Okay nayawaan man. So may example ang at nay klase sa atake na. Ang grabe gyud nga kining gitawag og strong aversion to the sacred. Kana gyung mga tao nga magpakita na gyud sila kasuko every time nga nay pare. Naay mga krusipiho. Nganong naaman ang krusipiho tangtanga na. Inigsablig sa holy water, mapaso, mosinggit, magpakita, grabing kasuko, grabing kahadlok. Kung na, ana ni mo makita nga, duhara na, magpakita grabing kasuko sa mga butang balaan o magpakita siya grabing kahadlok sa mga butang nga balaan. Hadlok na ganinagan mo sakop sa panimalay nga, masuko og naay imahin santos, makitag Biblia, masuko gani, unsa og pahikapon, mahadlok, kana, klaro gina, na ginaisod. Sunod, atakihon sa yawa ang atong imagination. Diha sa atong imagination, mag-create ang yawa, kinigitawag to mga demonic images. Mao na nga, bisag pultahan na, pero ang imong pagtanaw na may sungay. Sa imong imagination, murag ma-imagine nimo nga iniglakaw nimo, basin unsag munganga, ning tiles, kanon ko, murag nagnabuang ba? So, may mga ingon anak nga klase sa mga, kanang gitawag to, obsessive thought. Nga sunod, kining mga sexual and blasphemous images. Kining mga tao nga diha sa iyang kanunay lang gyud magduwa siyang imagination ang mga bastos, mga laway nga mga picture.
So mailhan nimo ning tao nga demonically obsessed. Kana bitang tao nga mapay pagmata, binastos na kanunay ng ano ba? Mailhan man na natugod. Kining mga tao nga gik sa tibok adlaw puro ragyod binastos ng inistoryahan. Pre, lami kay bro. Hubag kay pre. Bisa makakitag lukon-lukon, makakitag tikod, maglain na ng kabuhi. Di gyud na normal. Dili gyud na normal. Makita pong mga laki ba, sa haraba na to, mura putag mag-assume, bita putag kitay, gitintal, na kitay baing, gapapuok ka na, kasakay ni mo, may mga, daga mo ingon nga, Brad, gitintal, sugo atong bajiha, atong kasakay, gana, kay gapapuok, gabilangkad-bilangkad, raba, giunsa man ni mo pagsiguro, nga ikaw mo papuukan, ana. Nganong mo ingon man kagitintal ka, ingna lang nga natintal ka, dili kay gitintal, ayaw pa sa nginling nga, giunsa man ni mo pagsiguro nga ikaw so gitintal ana. Nga mo na nga dili ta magpatakag assume mga kitay gitintal. Ingna naman sa tug dali ra jud ta matintal kay uwagan tang dako. Mo nga na ra gud na. Mo na nga mamasangil pamantas laing tao nga naa man na gagikan nato nga weaknesses. No, ang kunon ko na nato nga ako dali ano ba ako dali ra ko mapental, dali ra ko masuko nga na gud. Di kay ingon nga mo blame patag laing tao kana manggong bayhana mo na kaingon. Oh. Lisod na. Sunod, memory. Pwedeng atakihon sa yawa ang memory sa tao. Unsa may tabo? Kining gitawag atog obsessive remembrance of past hurts. Obsessive remembrance of past hurts. Dili ka makalimot, sigig balik-balik sa imong panumduman ang mga sakit nga kagahapon. Dili na siya normal. Napo nakatuig ng labay. Galalis mo anang imong ugangan. Hangtod karon labas pa sa panumduman ang tanan niyang gisulti. Ag imong ugangan gangisi-ngisi na muraragwa ag ikaw diha kay naghambin man tag resentment kining mga kaligot-got, ning mga kayugot kitay arkanse. So kini di ano pwede nang atakihon sa yawa atong emotion, imagination, ang atong memory. Kana siya once gani nga ma-attack na niya, makasod ng yawa na hinay-hinay na gyutang maparalyze. So samot nag katong tanan, katong five senses na-attack na niya. Plus na-attack pa nga atong emotion, na-attack pa nga atong imagination, ang atong memory na-attack pa niya. So murag mo nga moabot to ka sa punto nga murag maghikog na lamang ka. Moabot ta sa punto nga dili na gyud ta kasabot sa dagan sa atong kinabuhi. Ngano man kay halos kanang daghanag part sa atong kinabuhi nga nakasod siya. Pila na ka percentage tingali mga 70 to 80% na sa atong pagkatao nga iyang na angkon. Sunod, atakihon na sa yawa ang highest faculty, pinakataas na faculty sa tao, ang atong intellect o ang atong free will. Atong salabutan o ang atong kabubuton. Kani ha, nganong atakihon man sa yawa ang lower faculties. Tungod kay dili man siya maka-direct attack sa salabutan sa tao o sa kabubuton sa tao. Ang yawa dili makakontrol sa atong free will. May kag free will, dili siya makabuot og unsay atong desisyon. Kay naatay gahom, gihatagan ta gahom sa Ginoo to decide. Makahimo ta paghimog desisyon, mo kaon ko dili, mo lakaw ko dili, ug unsay imong response ana tungod na kay naa kay free will. Natay salabutan, kamaotang mo analyze, natay capacity nga makasabot. Gitaga unsa may purpose sa Ginoo gitagaan ta niyag salabutan aron ta makasabot sa mga pagtulun-an nga iyang gipadayag. Usa na sa mga rason, dagang rason pero usa sa mga rason aron ta makasabot sa iyang kabubuton. Karon, kung atakihon na sa yawa ang intellect, mawit na ta kay giatake na matong emotion, giatake ang imagination atong memory, nawit na ta. So mo nang inig-atake sa yawa sa atong intellect, bisag dili siya direct attack, unsa may mahitabo na kining gitawag atog intrusive negative thought. Possible, may kag intrusive kanang uncontrollable, mga negative thought musod na sa atong nahuna nga di makontrol, nga bisag unsaon nimo og kanang nay divert ang hunahuna dili gyud nimo mapugnan. Nya kasagaran ra ba gyud mahitabo sa panahon nga mag-inusara ta o panahon sa kagabhion.
Mao na yung mga intrusive negative thought, sudden doubt regarding the faith. Mukalitra ka nga magduha-duha ta sa atong pagtuo. Kasi kanira bang sudden doubt regarding the faith, kasagaran ni mahitabo sa mga seminarista, labi na gyud ning mga bright. Kay kining mga tao nga bright, basta gani, mabuta og bright gani nga pagkatao, angay gyud ni silang magampo og taman sa Ginoo. Kay pwedeng atakihon sa yawa ang imong intellect kay aron ta maglibog sa pagtuo. Kay kining mga bright nga tao og maglibog na ni, pwede silang mag-construct og mga idea nga pwedeng ikaguba sa pagtuo sa laing tao. Mo na nga daghang mga bright gigamit sa yawa pagguba sa atong pagtuo. Muna, nasunod, ug dili magani kaning mga bright, mokalit ra ka mabuto ning ug magtuon ka sa pagtuong mo man mga kasagaran nga hong na-encounter nga mga tao, kaya mga kauban nga mga CFD, mga kauban sa third order, mga kauban sa mga kaila nga mga religious, kadugayan nilang tuon sa pagtuong Katoliko, ning abot sila sa punto nga mura sila tinuod ka ne. So once gani nga moabot na nato ng maong pagduha-duha, ayaw paglangan, pagpa-prayer of deliverance gyud. Kay dili na normal. Na ay evil spirit nga gusto niyang mubiya ka sa imong pagtuo. Tamnan tag pagduha-duha. Sunod, kining ignorance. Mingkag ignorance, nasa'y gitawag og spirit of lethargy. Sa man ng lethargy, ka na bang nasa'y mga tao nga bisag unsaon ni mong pasabot, maupos na hurot na lang na imong laway og explain, tungod lagi kay ang evil spirit, maunay, ning cause na niya og spiritual blindness, mo na nga bisan pag unsaon ni mong pasabot ning tawhana, dili jud na makasabot. Daghang mga tao ngayon, bisag unsaon ni mong explain, tinaw ang explanation, maminaw, pero magdibuho gihapog iyaha. Dili normal sa usa ka tawo nga dili makasabot sa tinaw nga explanation. Kaya nga naman, tago tayo sa labutan. Pero kung ang yawa gani, maka-enter na itong kinabuhi, mauna. Daghan may mga cases, giinag-ayaw na kabalik og albularyo, wag tanga na ng mga habak, wag tanga ng mga occult paraphernalia, pero wag yun in town. Mutuho. Murabag, wag yun mutuhop, di kasabot. So mo na nga, gitawag ito the spirit of lethargy. Kana bitong during session, deliverance session or exorcism. Once gani nga ni ay pasyente, pagikan sa ila, energetic kayo, skill kayo, kondisyon kayo. Pag abot dire mo kalit ra kakapoy. Kalit ra nga murag di mo cooperate, di mo participate. Mo na nga ang isa ka exorcist kasagaran himuon na iyang i-bind ang spirit of lethargy. In the name of Jesus, I bind you, spirit of lethargy, to depart right now from this person. Mukalit ra nagbuka ng mata na. Nakinira bang spirit of lethargy, mo-attack ni nato panahon sa misa. Panahon nga mag-ampo ta. Kaya di kaganahan mo cooperate mo, galatagaw mo na huna. Unsa, napoy klase nga attack sa yawa nga panahon sa misa, ug gwapo ang pare, mulutok ng mata, lamian din si Father, o musugot, kung paangkan ko ni Father, lahi na po na nga espiritu. Kinsa naman kinsa man ang evil spirit, kinsa man ang, unsa nga sala ang gipanguluhan ni Asmodeus, ang kaulag. Sunod, karon, kung ang atong sa intellect gani malubog na ang atong salabutan, unsay mahitabo sa atong kabubuton. Ang mahitabo sa atong will, makasinati na tag strong temptations and addiction. So kini ding mga tao nga grabe nakagamot na gyud nila ang addiction, mara ulipon na sa bisyo, kana tungod kay ang ilang kabubuton na paralyze na. Kay naigo na mandaan, gi-paralyze na mandaan sa yawa ang lower faculties sa tao. Mao to no, sa ato ning personal, sa ato ning sword na to. Unsa pwede mo atake ang yawa sa other areas, laing lugar sa laing part sa atong kinabuhi, ang atong health. Mao nang hatagan pa sa yawa og mga sakit nga way findings, dili ma-diagnose sa doktor,
or na-diagnose man gani, pero naglibog ang doktor nganong wa mo tuo sa tambal. Kay naay mga klase sa sakit nga ang natural illness gisakyan og preternatural. Mao na nga ordinaryong ubo bisag unsa og tumar og tambal di maulian kay nasakyag yawa. Kasagarang cause ana kay sigig pahilot anang mga manghihilot nga motayhop, motuob, motutho, mohimulso ug kana bitawng mga reflectologists magbantay taning dili sayop ang magpa-reflect. Pero naay mga reflectologists nga practice og occult kana bang mga mohilot o mag-reflect nga magtugab-tugab. Kay gisuyop kuno niya ang negative energy nga diha nimo. Kana siya demonic gina siya nga ability. Mao na nga sige kag pahilot anang klasya sa mga tao ayaw katinga na imong hawak na mapilo di na kung ana sakit na itoyhad mao nang maubo way ayo-ayo kay demonic consecration man na. So kana siya ang atong health pwede na siya unya always tired. Pero kanunay kapoy. Bisag unsa og kaon, bisag unsa og pahuway, kapoy jud nga di masabot. Naingan ang klase sa mga tao. Unya, di po diabetes. Tanawo na mo, imong ipa-check up, normal tanan. Pero matingata kay grabe kakapoy. Murag iwon. Hindi na mo kuan. Makabato na tag mga erratic blood pressure, makalitrag saka na ng dugo. Makabaton kag mga bukol-bukol, mga tumor. So, unusual na po ang atong pagkatulog. Sa atong pagkatulog, maka-experience ta mga incubus and succubus attacks na ay moharas na to kana mga sleep paralysis nga diha sa atong damgo na ay motuok na to o di ba gabuka ang atong mata pero nakita atong nay itom nga tawo nga ning datog dato nga gabuka ta pero di ta katingog dili makalihok mao na mga example ana kasagaran ra bagid aning mga atake sa yawa sa kanang sa atong pagkatulog during mga alas 3 sa kadlawon panahon sa kagabhion, maka-experience ta ana. Sunod, pwede niyang atakihon ang atong relationship, relasyon sa pamilya, relasyon sa magtiayon o sa usag-usa, relasyon nato sa katilingban. So mo na nga isa sa mga presyensya sa yawa kung ang yawa nakasod na sa usa ka community, sa usa ka grupo o sa usa ka panimalay, mailhan nato ang yawa nga nakasod na kining gitawag nga tog division. Once gani nga naanay division between nato o sa uban, kana siya sign na siya sa demonic presence. Isa sa mga sign nga ang yawa nakapenetrate sa pamilya kung wala na gani maghari ang gugma, kalinaw o panaghiusa sa atong pagpuyo. Nan karon either naka-experience na tag demonic oppression or dili baka ang atong panimalay infested. Nay pamumugad ng mga masasamang espiritu. No, kay ang yawa day mokos na siya division. Mabitaw na nga kining atong mga kauban sa cluster, kauban sa minister, mga katikista, na ganit tay mga kauban sa grupo nga ang iyang dating, ang iyang presyensya mokos bitaw muhaling og kagubot, makakos og division. Kana siya, klaro gyud na nga kanang naajud na demonic influence. Na gyud na daotang espiritu nga nagpaluyo ana niya. Sunod, ang atong mga inadlaw-adlaw nga kinabuhi, pwede niyang atakihon. Mao nang makasinato kag unusual sufferings, series of bad luck, bag-o pa na crash na pod. Bag-o pa na sakit na pod. Atakihon sa yawa ang atong works and finances. Financial attack. Mo suddenly failed and dropped. Sa ito pa, kalitra kag batanggal sa trabaho. Daw di ba kaha bisag unsaon imo pangitag trabaho di ka kasud og trabaho brag nay blockage o di ba sa imong pagpaningkamot na kay trabaho dako kag sweldo pero sige kag paningkamot pero nakita nimo bisag unsa og budget ang kwarta makalit jud kahanaw naadyoy mga panghitabo sa pamilya nga di nimo mapugnan nga mawa gyud tanan ang kwarta nga matod pa sa uban mura kunog nagsahod og tubig sa sudlanan nga buslot pareha silang magtiayon dagko kwarta pero naputos sa utang, naglibog. So, lain pa nga klase sa atake sa yawa diha sa atong trabaho. Pwede niya nga muasinso ta. Itugot sa yawa. Muasinso ta,
ma-promote ka sa trabaho sa kondisyon nga malayo ka sa Ginoo ug malayo ka sa imong pamilya. Once gani nga sa atong pagpanarbaho, hayahay tag trabaho, dako tag sweldo, pero wala na gani ta makahatag og panahon sa atong asawa. Wala na ta makahatag og panahon sa atong mga anak, sa atong pamilya. Wala na tay panahon makahatag og panahon sa pagsimba. Nan karon kanang mao nga trabaho posible nga pamaagi na sa yawa. Dili tanang opportunity gikan sa Ginoo. Kay ang yawa, ba gitintal si Jesus, pagtintal ihatag ko kanimo kining tanang mga bahandi. Kay gipiyal kining tanan kanako kung muluhod ka kanako. Mao din ay mahitabo. Once kani sa atong pagpanarbaho, di na kita makasimba. Diyos man na. Unsa din ng Diyos? Kining Diyos dili lang na kay ga luhod-luhod kag imahens bakal, Baal, si Astarot, dili. Ang Diyos, tanan nga mga butang nga binuhat sa Diyos, nga maoy nahimong babag, nahimong instrumento sa atong pagsimba sa tinuod nga Diyos, nakasatag idolatry. Kwarta ang nakaingon, nga di ta makasimba. Tungod sa trabaho, kwarta. Hinungdan. Di makasimba kay gadate-date siyang uyab. O, Diyos lang imong uyab. So, mao na yung mga example na magbantay ta. Daghan kayo karon na wa makabantay nga under demonic attack na di ay sila. No, karon unsaon man ni nato? Unsa may challenge? Unsaon na to pag-expel ang yawa sa tong kinabuhi? Number 1 na tong buhaton, reveal the demonic. Kinahanglang ibutyag nato ug unsay mga demonic activity diha sa kangitngit ato nang ibutang diha, we must put into light. Ato nang ibutang diha sa kahayag. Mao na daghan ng mga cases dire, daghang mga tao nga naminaw, daghan sila mga problema, galibog sila sa ilang kinabuhi. Samtang naminaw sila sa talk, nakarealize sila nga kini ang ilang mga buhat, kini ang ilang pag-adtog albularyo dili dinay maayo sa dihang na enlighten sila, diha na provoke ang yawa. Mo na nang uban sa talk pa lang nag-react na. Sa kuan pa lang, napoy uban nga depende man gud na sa kanang bandages kan sayang gapos ba. Kung dugay na nang yawaa sa tong kinabuhi, dili gyud ta basta-bastang buhian ana. Pero kung ang pagkakapyot sa yawa na to mild lang, mao na nay uban nga igo ra naminaw sa talk na ayo na pod. Wara ma-deliverance na ayo na tungod kay ning layas naman ang yawa kay mao ra man dunay buhaton sa yawa. Once nga mabulgar na nga naa siya, duha ra posible niya nga buhaton. Either mobiya dayon kay nabuking naman or atakihon niya taman-taman ang tao nga iyang gikapyutan. Kay dili siya gustong mobiya kay nakapahimos kag taman sa akong gahom. Mao na kining mga albularyo, kining nga practice og mga occult practices, dili na basta-basta. So ngano nga na may mga tao, naiuban ang mga anak, maoy willing nga ipasurrender kunong orasyon sa ilang mama. Pero ang ilang mama, tungod lagi kay ang ilang anak, alingugngog kay sigig balik-balik nga iadtong Father Darwin, ning anhi na laman, pero ning anhi na lang. Kanang nalang ba? Mao na nga daghang mga albularyo nga nagpa-deliverance kay ningingon og ning surrender kuno, pero why mga reaction? Why mga sign nga naulian ngano man na kay dili day nato mapalayas ang yawa kung ang tao nga nayawaan or nakapyutan sa yawa dili willing. Kagahapon lang natoy isa ka inahan nga ang mga anak mo ray willing may pa-deliverance ang inahan, pero ang inahan kay di man willing. Isa man dong giwakli si Father Darwin, isa man dong gikuan dili nato na mapugos. Muna dili nato mapalayas ang yawa without the consent. No, kinahanglan importante gyud ning consent sa tao nga nayawaan. Muna no nga una i-reveal nato nang iyang i-expose nato ang iyang mga binuhatan. Mabitaw nga kami dili may matinga nga daghang mga tao nga mga suko na mo bisag di na mo kaila. Kay mao gyud na nature sa yawa nga masuko na siyang badlongon.
ang yawa dili jud na ganahan nga ibulgar nato ang kamatuoran. Kay once nga imo nang ang usa ka tawo nga nayawaan, kung imo nang sultihan sa kamatuoran, naa jud na negative reaction. Mo na mga sign ana. Nasunod ikaduha, expel the demon. Unsaon man nato pagpalayas ang yawa sa atong kinabuhi? Nay mga pamagi. Una, kay importante man gyud nga nata sa state of grace, importante gyud ang gitawag nga tog renouncement. Di ba nakabantay ta? Di ba sa bunyag nato o di ba pagkumpirma nato, nay gitawag og profession of faith. Di ba pa pautanong tag nagatuo ba kamo sa Dios Amahan, magahom sa tanan, mabuhat sa langit ug sa yuta, nagatuo. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo yang bugtong anak kinunato, ipanamkon sa lang sa Espiritu Santo na etc. Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, di ba? Ato nagatuo. Pero before ng profession of faith, unsa may unang ipangutana? Di ba naay tulo ka pangutana nga unahon before nato ipadayag atong pagtuo? Unang pangutana, panahon sa bunyag ug sa kumpirma. Do you renounce Satan? Imo bang gisalikway si Satanas? Gisalikway. Ang iyang mga buhat, gisalikway. Ug ang iyang mga bakak nga panaad, gisalikway. Tato pa, ang una natong himuon, kung aron dayta ma-purify ang atong pagtuo, kinahanglang isalikway nato si Satanas, ang iyang mga buhat, og saad. Kay daghan kayong miari dire, ilalagi kunuhang isalikway si Satanas. Pero dili man nila willing isalikway ang iyang third eye. Dili man willing isalikway ang iyang abilidad pagpanghilot, abilidad pagpanambaw. Gusto man niyang palayason ang yawa, pero ang power naa. Unsaon man pagkawa sa power, nga ang naghatag sa power, yawa man. Kung gusto tang mawa ang yawa, kinahanglang isalikway ang power nga gihatag sa yawa. Mao man ay kasagarang cases na mo dire. Mao na nga naay mga kaso nga di gyud masulbad. Tungod kay dili sila willing. Duwa sila mo kana bang importante gyud ng total surrender to the will of God. Hingpit gyud atong isalikway na tanan, isurrender to tanan sa Ginoo. No? Una, mao to atong isalikway si Satanas. Maunang o karon kung nakaadto tag albularyo, isaad na to naay act of rejection nga pagampo karon, kini pala nga pagampo effective na siya kung tinud-anay ang atong pagsalikway aning mga pagtuo mga buhat nga iya sa yawa, mga yawanong buhat, tabangan pa sa Ginoo. Isunod na to ang consecration. So mao na sunod ana renouncement, sunod kumpisal. Kinahanglan tang mangumpisal sa atong mga sala. Ug nakapatambal tag albularyo, nakapatayhop ta, kinahanglang ato nang ikumpisal bisag dugay na to nga panahon. Unsa kanang naay daghang mga bata ani nga ma-open ang third eye. Kay ang mga ginikanan, panahon sa bata pa sila, mag-ihaw og manok ug ang dugo sa manok ikuros sa agtang kay happy birthday. Angay na siyang isalikway. Namoy mga habak ana, bisan pag tag 5 mil na, isurrender, ikumpisal. Nagsuot ng mga lucky charms. Magkana ba tamo antumig mga balay kay mag-deliverance og balay? Naay mga balay nga pertindaghanang mga pungsoy, naay mga iring nga gangana-ngana, naay mga figurine nga mga Buddhist, mga Chinese bitaw, mga banga nga mga mahalon, naay mga design nga dragon, mga tiger kay year of the dragon, year of the monkey, year of the horse baron. Kanang mga ingon ana ba, naa ka nang mga butanga, gani naay mga sikig simba, sikig kalawat, pero ang ilang bracelet pungsoy o kanang gitawag piyaw. Na bang mga lucky charms, mga magnets, mga crystals, gani naay nasuko nako kay akong gi-expose kini bitawng gitawag nga tong mga quantum necklace. Kanang quantum necklace energy healing man na. Naay murag magnet bitaw nga mo kuan kunog positive og negative energy. Kana siya dili na siya compatible sa tong pagtuong Katoliko. Mao na nga kinahanglan nato nang i-renounce og i-confess. Mao din ay unang buhaton gyud. Importante i-renounce ang tinuod nga renouncement, i-remove jud na nato diha sa atong mga panimalay. Bisag unsa na kamahal, i-remove jud na nato.
Unya, ikumpisal. Then, sunod, the proper use of sacramentals. Mao na mag-deliverance ta, gamit ta sa anang kuan. Baga ng 5 senses nga gi-attack bitaw. Unsa man ang ugmata, kasagaran sa among experience ana, nga among gamiton kung ang doorway sa yawa, dia sa iyang mata, marites tele ning dako, ligay na panghinaway, mao na nga kanang crucifix. Makatabang niya kay usa ka tawo nga possess dili na makaharong sa krusipiho. Bisag magpiyong na siya mulingiw na. Makatuod siya sa location sa crucifix. Kining ears kung ang tunglo gani o ang kanunay niya madungog negative, makadungog og negative o mga pagpanungo, posible na nga ato musod ang evil ato moagi ang evil spirit. Mao nga during sa prayer mura siya og mabungol, masakit yang dunggan, ang gamito na mo na ang exorcism bell. Mura nag o di ba kantag Salve Regina, mura nagmabuang ng yawa ana. Next kaning touch, mo nang among haplasan og holy oil o di ba sabligan og holy water, mapasok-pasok na siya. Mo na anak nimo ma-discern nga ang evil spirit naning attack sa sense of touch. Nasunod sa smell na iyang panimhot, nilabi na sige kag panimhot diha og di imong asawa. Sige ra kag panimhot diha kisay humot na bisag di imo. Laog po kaning gluttony bitaw kaning kaulit sa pagkaon. So mao na nga sagaran among gamiton ana ang holy incense, kang insenso. Nagpuot ana makuha na sila. Then kan sa taste kining panlasa mang holy and exorcise salt. Pwede pa imnon og tubig, holy water or kining gitawag nato og kanang holy and exorcise oil. So mao na siya ang angay nato nga bantayan. Lakaron sa atong panahon karon daghang mga tao nga wa mo apil sa Satanism. Na may grupo nga mga Satanist nga literal gyud na nga nasilay simbahan ang ilang Ginoo si Satanas. Pero daghang mga tao nga wala sila mo apil sa Satanism formally, pero ang ilang rule of life o way of life Satanism. So kasagaran sa mga batan-on. Nganong daghang mga batan-on mayawaan tungod anang gitawag the three kanang satanic way of life. Unsa man ning number 1? Ang prinsipyo sa mga Satanists, number 1, kanang you can do anang makahimo ka sa tanan nimong gusto bisan og supak sa kabubot-on sa Ginoo. Mao na una. You can do what you wish. Sa unsa imong gusto, pwede nimong himuon bisag supak sa kabubot-on sa Ginoo. Ikaduha, obey to no one. Mo bitaw naay mga batan-on di na motahod og ginikanan, di na motahod og authority, ang ginikanan sila'y musugo, sila po'y musugot. Obey to no one, di na motahod og authority, di na motahod og labaw nila. Ikatulo, you are a God of yourself. Ikaw ang Diyos sa imong kaugalingon. Daghang mga batan-on kana bitong mga immodest sige papuok bisag sud sa simbahan kay ang ilang prinsipyo my body my choice. Sa ato pag-ingon ang ako ning lawas, ako ang Dios. Ako'y magbuot. Ingan niya sakyan nato ng argumento. Maingon tag my body my choice. Ato pa ikaw tag-iya sa imong lawas. Karon kay ikaw man kay tag-iya sa imong kinabuhi. Nganong dili man ka makabuot nga di ka masakit? Nganong dili man ta makabuot nga di ta mamatay? Nganong dili man ta makabuot nga di ta matiguwang? Kita man kahay tag-iya aning lawasa. Ano man na? So ano giguba? Mabitaw nga kining satanic way of life, ana ni siya maka-influence sa mga batan-on diha sa mga lyrics sa mga kanta. Naay mga kanta nga ang unod ingon ana nga di ka motahod sa ginikanan, di ka motahod og authority, makahimo ka sa tanan nimong gusto, follow your dreams, follow your heart. Kana siya nga mga prinsipyo, dili gyud na iya sa Ginoo. Kay wa jud kay mabasa sa Biblia, follow your heart. Kay sumala pa diha sa Biblia, no, sa Jeremias 9:17 ba to? Na ang gingon, ang kasing-kasing sa tao malimbungon. Mga dili ta mag-agad sa atong pagbati. Una, my body, my choice. No? You are the God of yourself. So sa mga salida,
Di ba? Mo nang mga batanon, sige tanaw mga teledrama, unsa pa na mga salida, dihang mga ikan sa Hollywood. Mo ang mahitabo ana, kung matuhop nila ang istorya sa salida, matuhop nila ang prinsipyo sa unod sa maong salida, maunay puy-an sa ilang kinabuhi, maunang matinga ka, bisag way barkada, naara sa bahay gapuyo, pero di na masabot ang batasan. Mauna magbinantayon kita. Kay ang yawa jud sa atong panahon karon, ning grabe sila kakusgan. Nganong kusgan sila? Tungod kay ang tao pod mismo nawik ang pagtuo sa tao, nawik naluya ang atong pagtuo kay hinay-hinay na tang mibiya ug ang uban gani mibiya na gyud sa Ginoo. Kung balikon ang giingon ni Pope Leo XIII, when we remove God in our lives, the evil spirit will fill the vacuum, that empty space. No, kung atong wagtangon ang Ginoo sa tong kinabuhi, ang mupuli ang mga daotang espiritu. No, mo na ikuan ana. So karon ay alas 12 naman, before ta mo break, mohimo ta una og prayer for protection. Isunod kining renouncement prayer or act of rejection. Diya sa inyong handbook, ang atong page 31 o page 29. Maunay atong himuon. Unya, mo na nga namoy mga habak, namoy mga lana, surrender na diri sa lamisa. Kaya ron ato ng formal nga prayer, proper nga usaw na pag-dispose. Unya, kanang unya sa blessing of religious item o sacramentals, timanin ninyo paminaw mo labi ng nas gawas. Kanang mga religious item na to or mga sacramentals, ang atong ablihan ang tubig lang. Ablihan na to na inig-blessing unya kay sagulan man nag-holy salt. Pero kanang uban asin oil, ayaw na niyo ablihi. Pwede na gili ablihan. Unya, unsa may importante, na uban, murag di mahiluna og dili mabasa sa holy water. Ang ilang handbook, brad, wa maigo, brad, basa, wa mabasa, brad, uga, kaso, brad, lami lagi buubuan, og usa ka pitser. Paminaw mo ha, paminaw mo kay, nabuong nasod ko ng abirabirahon ng imong sinina, mo na ng butonis, mga bugtas na laman kay abirahon, kay wa kuno mabasa sa holy water. Paminaw mo, ang makapabless sa mga religious item, ang pag-ampo nga basahon sa pare, which is the prayer of the church, dili ang gidaghanon sa holy water nga mabasa. Mabitaw na nga si Father Darwin maoy mo blessing, aron patas, wa na sprinkling of holy water, aron maapod. Kay scrupulous maning uban, nagustog si Father Darwin, joy mangunay og sableg. Okay, ug wa maigo, wa kuno mablesingi. Sus ko Ginoo saa man in taon rong pagtulun-ana gagikan. Sure ko sayawa juron nga pagtulun-an. No, mo na nga mo to no nga hinaut unta nga nasabtan to. No karon ngay alas 12 naman ya maglain na pug tinan-awan ning uban. No, mo na nga gutom na talin sig ako yun siyang ipaniud to. Gihangyo mo nako sa pagtindog unya mo sabata sa mga pagampo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sabat mo, Lord Jesus, I ask Thee to protect my family from sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I beg Thee to declare these curses, hexes, or spells null and void. If any evil spirits have been sent against us, I ask Christ to decommission you, and I ask that you be sent to the foot of His cross, to be dealt with as He will. Then, Lord, I ask Thee to send Thy holy angels to guard and protect all of us. Amen. In the name of Jesus, I reject any dedication, consecration, vow and pact, promise, contract, or blood contract, covenant, or blood covenant to Satan of myself, my families, my grandparents, parents, and ancestors, my heart and spirit, soul and body, mind and memory, imagination, intellect,
will and dreams, inner thoughts, subliminal thoughts, touch and taste, smell and sight, hearing and stomach, blood and healthy bacteria, immune system, nervous system, and all other internal processes. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. I consecrate myself and my heart, spirit and soul, body and mind, memory and imagination, intellect and will, dreams and inner thought, subliminal thoughts, touch and taste, smell and sight, hearing and stomach, blood and healthy bacteria, immune system, nervous system, and all other internal processes to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, mabreak sa ta para sa paniod to, balik tag alauna. Daghang salamat.